So, dito sa latest satellite imagery, makikita natin yung dating bagyong Siguring ay tuluyan nang nasa labas ng ating air responsibility, no? So, ang subject ng monitoring po natin ngayon ng Tropical Cyclone Bulletin ay ang severe tropical storm na si Hana, na kanina alas 10 ay nasa layong 1,160 kilometers na ang layo, silangan ng dulong Hilagang Luzon. Taglay ng bagyong si Hana, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 110 kilometers per hour malapit sa gitna nito, at yung pagbugso ng hangin ay abot hanggang 135 kilometers per hour. So, ang ini kumikilos ito pa kanluran, westward sa bilis naman na 10 kilometers per hour. So, mapapansin natin, malayo pa rin ang bagyong si Hana, kaya't wala pa rin warning signal na nakataas sa namang bahagi ng ating bansa dahil dito sa binabantayan nating bagyo, ganun din kay Goring. Samantala, patuloy nitong pinag-iibayo nitong dalawang bagyong ito, yung habagat or southwest monsoon. Kaya't mapapansin po natin, no, yung makapal na kaulapan dito sa Northern Luzon, Central Luzon, at maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Western Visayas ay nagdulot nga ng pag-ulan kanina umaga sa mga nabanggit nating lugar, including nga dito sa Metro Manila. So, anong inaasahan natin pagkilos ng severe tropical storm na si Hana? So, ito yung 8 o'clock location, tinatayang lokasyon kaninang alas 8 ni Hana. At bukas ng umaga, inaasahan natin na si Hana ay nasa layong 755 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. So hanggang bukas, malayo pa rin po sa kalupaan ng ating bansa ang bagyong si Hana. So, sa darating na Sabado, inaasahan natin tuloy na itong nakalabas ng ating air responsibility, no? So, sa ating forecast track, makikita natin na posibleng Sabado ng madaling araw tuloy na itong lumabas ng ating air responsibility. At sa alas 8 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 550 kilometers na north-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa darating naman na linggo, inaasahan natin na halos nandito na siya sa southeastern part ng China. So, kung mapapansin natin, yung center track at yung area probability, yung parang apat na feature ng ating forecast track, ay malayo sa kalupaan ng ating bansa. So, inaasahan natin, no, na wala itong magiging direktang epekto at maliit ang tsansa na magtaas tayo ng warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, pag ganitong panahon po ng tag-ulan, yung ganitong lokasyon ng bagyo ay very favorable po sa enhancement ng habagat. So, throughout the forecast period nitong bagyo si Hana, posible pa rin tayong makaranas ng epekto ng habagat, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig lalawigan nga, Northern Central Luzon at maging sa ilang lalawigan Southern Luzon. So, ano inaasahan natin na paulan? Wala pong inaasahang paulan na dala ni Hana or ni Goring, pero yung pinag-iba yung habagat, siyang inaasahang magdudulot ng pag-ulan ngayong araw dito sa Metro Manila, sa lalawigan ng La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, at Calamian Island. 50 to 100 millimeters. So, inaasahan natin paulan, no? Gayon din sa Zambales, Batanes, at Occidental Mindoro naman, 100 to 200 millimeters. So, bukas, may paulan pa rin tayo inaasahan na dulot ng habagat dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, ganon din sa Pampanga, Bulacan, Cavite, at Calamian Island. Sa darating naman na Sabado, meron pa rin paulan na dulot ng habagat dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at maging sa Calamian Island. Now, sa forecast period natin, 100 to 200 millimeters naman inaasahan sa Zambales, Batanes, at Occidental Mindoro. Mas marami kasi yung tatlong nabanggit nating lalawigan na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa, mas exposed sa habagat. So, kung titingnan natin nasa nating rainfall concentration sa susunod na 2 hanggang 3 araw, mapapansin po natin, no? Yung binanggit natin na 100 to 200 millimeters, talagang posible dito sa Zambales, Batanes, at Occidental Mindoro. So, magiging madalas pa rin pag-ulan sa lalawigan ng mga yan dahil sa habagat. Samantala, hindi rin nasperang Metro Manila, inaasahan natin paulan, no? At ilang bahagi ng Northern Luzon. Particular na yung mga lalawigan po sa kanlurang bahagi. So, patuloy paalala natin sa ating mga kababayan dito sa mga residente na mga apektadong lugar, yung mga lugar na binanggit ko na may posibleng pag-ulan in the next 2 to 3 days, na maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas, yung mga komunidad na malapit sa ilog, posibleng umapaw yung mga ilog at magbaha po sa mga komunidad sa gilid nito. Pagguho ng lupa naman, kung ilang araw nang umuulan sa inyong lugar at napansin nyo na medyo malambot na yung kalupaan, lalong-lalo po sa mga paanan ng bundok, posible rin magkaroon ng mga pagguho ng lupa. Yung pinag-iba yung habagat, bukod sa ulan, pwede rin magdulot ng mga pagbugso-bugso ng hangin, no? So ngayon, hanggang bukas, inaasa natin pagbugso ng hangin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region,
Zambales, Bataan, Bulacan, sa Aurora, Metro Manila, sa Calabarzon, Mimaropa, ganun din sa Bicol Region, Western Visayas at sa northern portion ng Eastern Visayas. Samantala sa darating na Sabado, may mga pagbugso pa rin tayo ng hangin. Inaasahan naman sa Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila. Ganon din sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at sa northern portion ng Eastern Visayas. So kapag may pagbugso ng hangin, asahan pa rin po natin na may epekto pa rin ito sa pag-alon ng mga karagatan. In terms of pinag-iba yung habagat, may nakataas pa rin po tayong gale warning sa mga oras ito sa nakararaming bahagi ng Luzon at maging sa seaboards ng Visayas. So lahat po ng bahaging karagatan na naka-highlight ng red, hanggat maaari huwag muna pumalahod dyan ang anumang uri ng sakyang pandagat. So hindi lamang po yung mga kababayan natin sa land base or sa land base ang dapat magantabay sa mga updates natin. Maging yung mga kababayan nating mangisdat, yung mga may maliliit na sakyang pandagat. Basically, yung mga kababayan natin sa maritime industry, magantabay din po sa gale warning na ipinapalabas ng Pag-asa. Kanina pinaliwanag natin na bagamat hindi magla-landfall, patuloy na magpapaibayan ng habagat ang severe tropical storm na si Hana sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So para mas ma-visualize nyo, ito po yung sirkulasyon na associated with Hana, yung bagyo si Hana. No? So dito sa kanlurang bahagi, mapapansin natin ito si Hana, patuloy na iiral yung hangin na mula sa timog kanluran. Yan po yung habagat. Kaya't kahit malayo yung bagyong si Hana at si dating Goring na nakatutulong din sa pagpapaibay ng habagat, kaya't kanina sa ating satellite image ay makapal yung upo ng kaulapan sa buong northern and central Luzon at maging sa ilang bahagi ng southern Luzon at ng Visayas. So inaasahan natin na same scenario, enhancement of habagat in the next 2 to 3 days, kaya yung forecast nating paulan, forecast nating malalakas na hangin na binanggit natin kanina, ay posibleng maranasan pa rin sa mga lugar na binanggit natin.